Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Hindi pa sumusuko si NBA player Jordan Clarkson para makakuha ng panalo ang Gilas Pilipinas sa Group A ng 2023 FIBA World Cup. Sa score na 81-87, natalo ang Gilas sa Dominican Republic noong opening day ng FIBA sa Philippine Arena at sinundan naman ito ng kabiguan laban sa Angola 70-80 nitong linggo na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Sinabi ni Clarkson na lalaban sila dahil sa walang humpay na suporta na binibigay ng mga fans tuwing sila ay naglalaro. Nananatiling positibo naman ang pananaw ni Kai Sotto sa kabila ng masaklap na kampanya ng Gilas Pilipinas sa unang dalawang laro nito sa FIBA. Maganda naman ang ipinamalas ng Gilas Pilipinas sa bawat laro nito. Ngunit kinapos lamang ito sa huling bahagi para tuluyang mahulog sa 0-2 record. Nais ni Sotto na mapanatili ang positibong pananaw at iwasan na ang mga negatibong bagay. Samantala, tanging ang Japan pa lang ang may panalo sa lahat ng Asian teams kaya namumuro na maging top Asian finisher ito na siyang mabibigyan ng ticket sa 2024 Paris Olympics. Kasalukuyang may 1-1 kartada ang Japan sa Group E matapos ang 63-81 kabiguan sa Germany at 98-88 panalo sa Finland. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kumpiyansa si Philippine Olympic Committee President Representative Abraham Bambol Tolentino na makakaakyat sa entablado si Filipino pole vaulter EJ Obiena sa Paris Olympics sa susunod na taon. Ito ay matapos makuha ni Obiena ang tansong medalya sa katatapos lamang na 20 o ang pilak na medalya sa katatapos lamang na 2023 World Athletics Championships na ginanap sa Budapest, Hungary kung saan nalundag niya ang 6 meters. Nakuha naman ni world record holder Armand Duplantis sa ikalawang sunod na taon ang gintong medalya. Ayon kay Tolentino, may isang taon pa para magsanay at lalong gumaling si Obiena at hindi niya na inaalala ang pagkwalipika sa Paris dahil pasok na nga siya. Sa ngayon, nakalabing-siyam na podium finish si Obiena sa 20 kompetisyon na sinalinan niya ngayong taon at nakopo niya ang gintong medalya sa Southeast Asian Games at sa Asian Championships. Susunod para sa Olympian ay ang Asian Games sa susunod na buwan na gaganapin sa Hangzhou, China. Umaasa naman si Tolentino na dumami ang mga Filipino athletes na makakasama ni Obiena sa Paris kung saan ang Asian Games ay magbibigay din ng pagkakataon para makapasok sa Olympics ang mga makakuha ng gintong medalya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ang ranking ni Filipino tennis sensation Alex Ayala pagkatapos lagpasan ang top 200 ranking ng Women's Tennis Association o WTA. Mula world number 217, tumaas ang ranking ni Ayala sa career high na number 195 kung saang 22 pwesto ang itinaas nito dahil sa kanyang impresibong performance sa Great Britain. Nakopo ni Ayala ang kanyang ika-4 na professional title sa W25 Roehampton bago nag-runner-up sa W25 Aldershot. Ngayong naglalaro na bilang professional player, umaasa ang 18 anyos na si Ayala na madagdagan ang kanyang mga tropeyo dahil sasalang siya sa International Tennis Federation o ITF Tour simula sa susunod na linggo na gaganapin sa Japan at China.
Inaasahan din siya bilang miyembro ng Team Philippines sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China na gaganapin mula Setyembre 23 hanggang Oktubre 8. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.